ni BP Sara. Totoo yun. Si Zara, at yun din ang aking assumption, gusto kong reactionan, pero dito sige, reactionan natin to. Diba? Na hindi po in-endorse ni BP Sara si Isko. At hindi rin naman, siguro naman, kung hindi naging mainit si BP Sara sa mga congressman diyan sa Maynila, hindi naman yung pupunta ng Maynila para mangampanya, para i-endorse ang mga congressman ni Yorme Isko or si Yorme Isko. Yun, that's my opinion. Pero lahat naman is may karapatan. Diba? Sino ba naman si Yorme Isko? Hindi ba sabihin ni Isko, hindi pwede, tatanggihan na lang niya, di ba? Kung pwede, pwede naman niyang gawin. Kasi ano naman yan eh, ang mangyayari naman dyan, kung ngayon, hinayaan ni Yorme Isko na magsalita si BP Sara sa Tondo or dyan sa Maynila, di ba? Dyan sa Maynila, ang magko-comment, ang magre-react sa pagpayag ni Isko is mga BBM supporters, vloggers, defenders. Pero kung si Yorme Isko ay hindi pumayag at nabalitaan ito ng mga DDS, di ba? Sino ang una magre-react? Sino mga magre-react? Magiging negative impact yan kay Yorme Isko. Diba? Ang mga DDS, ang mga Duterte supporters, Duterte vloggers, at kung sino-sino pa. So, ang tanong, saan lurugar ang isang Isko Moreno Dumagoso? Mas better na lang kaya. Huwag nyo na kayang lapitan si Yorme. Hayaan nyo na si Yorme. Pwede ba, leave Isko alone na lang. Kasi, sa totoo sin lang, hindi naman talaga kailangan ng endorsement ng isang Isko Moreno dyan sa lungsod ng Manila. Kayang-kaya niyang ipanalo ang sarili niya, kayang-kaya niyang ipanalo ang mga congressman niya, kayang-kaya niyang ipanalo ang mga councilor niya. Why? Na kayang-kaya ni Yorme? Dahil nagawa na po niya yan dati. Na ipanalo niya na po lahat ang buong asenso Manileño dyan sa lungsod ng Maynila. Kaya pwedeng ulit na mangyari na ipanalo niya ang buong Yorme's Choice sa mga Manileños. Nagkataon lang na talagang napakabait nitong Isko Moreno Dumagoso. At walang masamang tinapay sa kanya pagdating sa politika. Especially kung alam niya ito ay makakatulong sa kanyang mga constituent. Sa pagpunta ng mga iba't ibang senador sa kanyang campaign, iba't ibang sektor ng party list ang pupunta sa kanyang mga rallies. Diba? Kapag isa sa mga yun nakapasok, diba, sa party list, posibleng magkaroon din or makakaroon din ng kapakinabangan ang lungsod ng Maynila. Sa mga senador, ganun din, di ba? Ganun din, hindi nila makakalimutan ang Maynila. Pag isa sa mga senador na in-endorse niya. And what more pa, kung ang isang pangalawang pangalawang mataas na posisyon sa ating bansa ay pumisita sa kanyang syudad, sino ba siya para tumanggi? Lalo na't kung pakanan. Although hindi tayo pabor sa mga pinagsasabi ni BP Sara doon dahil nga gamit na gamit yung rallies ni Yorme Isko sa pang-interest lamang. Alam natin yun. Diba? As a fully hearted Sconians, yun ang aking pananaw doon sa mga dun sa aking reaction doon. Diba? Kasi nga, as a second higher position, kasi dun sa mga tirada mo, never kayong, baka tawag nito, never nyong nakitaan sa ng ganong pananalita, katulad ng ginawa ni BP Sara dun sa mga rallies ni Yorme. At hindi nyo maririnig na magmumura si Yorme Isko Moreno sa kanyang mga rallies is because galit ka sa tao. Diba? Yun lang. Yun lang naman yung aking ano doon. Pero tutuloy pa rin natin yung videos na to. Pasa lang muna tayo. Yes sis, parehas tayo ng opinion. Pumunta si Sara dahil galit siya nila kay Chua Abante at yung isa pa, si Valeriano, katulad ng binanggit niya. Si Valeriano yun, si Ma'am Vivian. Si Mayora nga walang bisita ng senador or maski si BBM wala. Yes.
Alam mo sa ngayon, um, maraming mapula, maberde, madilaw. Lahat ngayon humahanga sa isang isko at talagang gusto nilang muling manalo si Yorme Isko diyan sa Maynila. Akalain mo yun, isang loyalista ng Dilawan nag-post sa Facebook, 'di ba? Dating commissioner ng COMELEC, 'di ba? Na mas gusto niyang manalo si Isko sa Maynila. O, 'di ba? Saan ka pa? So, ibig sabihin, ngayon, dahil nga hindi nila kalaban si Yorme Isko sa politika, nakikita nila yung kahalagahan ng ng tao na to. Nakikita nila yung galing ng tao na to. Kasi nawawala lang yung ulirat natin sa isang tao, especially doon sa magaganda niyang nagawa, kapag nakakalaban natin siya. Diba? Especially nga dyan, init-init ng panahon ng presidente, diba? Presidential election. Diba? Kahit nga si Manny Pacquiao, diba? Pumunta na ngayon sa rally ni Yorme Isko. Samantalang dati, ayaw niyang manalo si Yorme sa president dahil daw corrupt. Diba? Ayun ba, kung dadamdamin ni Yorme Isko yung mga pinagsasabi ni Manny Pacquiao doon, mapapayagan ba or papayag ba si Isko na pumunta si Manny Pacquiao doon sa kanyang rallies, diba? So, isa lang itong patunay na wala siyang excess baggage, na hindi niya dinadala yung mga hinagpis ng mga kalaban niya sa kanya at hindi niya to dinadamdam. Diba? Sabi nga niya, hindi naman niya ito mapapakain sa pamilya niya, hindi niya mapapakain ng mga, o hindi niya masisilbihan na mabuti ang ang buong Manileños kung bit niya yung galit, hinagpis sa mga nakaraan niyang kalaban. Kasi talaga kung tutuusin, kung iba't iba lang si Yorme Isko, naku po, diba? Itaga mo sa bato, diba? Magkalimutan tayo. Mga ganong eksena. Diba? So, I don't know, bakit sila ganong kay Yorme? Pero okay na yun, si Sara ang nagmura at sa kanila kasi nga si Isko minura si Chua, kahit ako mapapamura din sa comment. Ayan, sabi niya. Yan, tuloy